Bawat isa siguro sa atin ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit gusto nating makarating dito sa Canada at may kanya-kanya tayong layunin sa buhay kung bakit gusto natin na manirahan dito at makasama yung pamilya natin. Maaring isang rason na rin yon o isang dahilan na rin yon para ma-encourage ka na makapanirahan dito sa Canada at yun nga ang pag-uusapan natin kung maraming umaalis sa Canada, masasabi natin na marami din naman talaga ang gustong manirahan dito sa Canada. And I am reading your comments sa comment section natin dito sa YouTube at nakita ko na marami talaga. Kumbaga 95% ng mga nagko-comment ay gustong manirahan dito sa Canada kasi nakikita nila daw yung kahalagahan ng pagtira dito sa Canada at nakikita nila kung paanong ang pamumuhay ng isang Filipino ay nababago, nagbabago o mababago sa iba't ibang oportunidad na darating sa kanila. Ito ay napaka-positibong statement ng mga kababayan natin na talagang gustong kumawala doon sa gapos ng sabihin natin ng kahirapan, ng iba't ibang dahilan para hindi makatakas kundi para magkaroon ng kalayaan sa mga dahilan kung bakit sila bound doon sa kanilang kasalukuyang hinaharap. At isa na rin tayo sa mga ganong may kaisipan na ayaw natin ng tinatali tayo sa isang sitwasyon na ayaw natin, di po ba? At pag-usapan natin yung mga bagay na ito. Why Canada is a popular destination among Filipino immigrants na isinulat po ni Jake Aguilar, isa pong Filipino lawyer at nakafocus po sa immigration ng kanyang tungkulin. Naisulat po ito noong March 31, 2023. Ayon po sa kanya, Canada has a popular destination for immigrants for all over the world, including the Philippines. According to the 2021 census, there are approximately 0.96 million Filipinos living in Canada, making them one of the largest immigrants groups in the country. In this article, we will explore some reasons why Canada is among the top choice for Filipino immigrants. Una po, ayon kay Attorney Jake Aguilar, economic opportunities. Totoo po yun na humahanap tayo ng opportunity natin dito sa iba't ibang bansa at kabilang na nga dito ang Canada sa mga masasabi natin na magbibigay sa atin ng opportunity pagdating ng panahon. When we say economic opportunity, ito yung talagang isa sa main problem talaga ng Pilipinas sa kasalukuyan. Kung matatandaan po natin, kahit ng gobyerno natin ay kumbaga kumbinsido na may kakulangan tayo sa trabaho at ang kakulangan ng trabaho na yon ay nagdudulot naman sa mga Filipino ng kakulangan sa pera, kakulangan sa syempre kung walang pera, pagkain at chain na yon, domino effect na yon. At kaya nga naman ang gobyerno natin ay talagang magpupursige din na kumbaga nagkakaroon o nakikipag-agree o merong mga tinatawag nating bilateral agreement sa iba't ibang bansa at isa na nga ang bansang Pilipinas at Canada sa may bilateral agreement na magkaroon ng magandang pagpapasahod, pantay na pagtingin at syempre kung sino man yung gusto manirahan dito, maninirahan dito ng permanente. Isa ito sa nilalaman ng bilateral agreement ng Canada at ng Pilipinas at syempre kasama na rin yung pagpapaunlad economically. Ito kasi yung nakikita ng mga kababayan natin, kabilang na po ako dyan, na nakikita ko na may opportunity talaga dito sa Canada. No? For instance, ang sinasabi ko na nga lang dito ay dati-rati talagang sa Pilipinas yung motorsiklo na hinuhulugan namin noon talagang medyo hirap ako sa pagbabudget ng sweldo ko at katunayan po. Pero dito ay makakuha ka ng paulit-ulit ko na sinasabi, makakuha ka ng sasakyan mo ng bahay mo, syempre utang pa rin yun, hulugan pa rin yun. Pero ibig sabihin, doon sa value ng pera mo o kaya naman doon sa capacity, sa purchasing power ng pera mo ay mas malaki at mas kumbaga kasi kumpara naman syempre sa dolyar at sa Philippine peso,
natural, nakabase din po yan. Ano? Pero ang ibig ko sabihin dito ay may kakayanan ang mga Filipino na bumili ng mga bagay na alam nilang kailangan nila at magagamit nila in the future. At syempre, ang nakikita natin dito, pag sinabing Canada, yumayaman daw. Hindi naman po lahat, ano? Hindi naman, may mga tao pa rin na gusto yung simple yung pamumuhay. Kumbaga nakapagpupundar ng mga bagay na talagang gusto na rin nilang ipundar para pagdating ng panahon na nag-retire na sila, meron naman sila na masasabi nating kanilang investment. Ano? Yung ang sinabi ko sa inyo ng mga kararaang vlog natin na may mga Filipino na nagpunta rin dito para let's say, mag-ipon at mag-save sa bangko at mag-invest sa Pilipinas sa iba't ibang investment nila at economically talagang lumalago naman. Depende na lamang yan. May mga Filipino din na sad to say na imbes na pataas yung kanilang paghakbang, pababa, no? Kung manonood kayo ng Omni News dito sa Canada o kaya i-browse nyo lang yun, Omni News, sa mga Filipino na kumbaga hindi pinalad sa kanilang mga track o sa kanilang mga takbuhin, nandun din po yan. The next one is high quality of life and stable political climate. Pag sinabi po natin high quality of life, talagang makikita mo kasi pag nandito na po kayo, makikita nyo yung pagkakaiba ng quality of life ng Pilipinas at sa Canada o sa ibang bansa man yan. Yung standard of living talaga dito, sabihin na natin, yes, mas mahal ang katotohanan yan. Yung mga sasakyan, mas mahal din. Let's say, yung iba. O yung pang-araw-araw na buhay na lamang dito, no? Transportation, gasoline. Sabihin natin, mahal talaga kasi lahat ng yan ay bibilin mo. O kaya naman lahat ng view, kumbaga, ay bibilin mo rin in terms of sa pamamasyal, siyempre, gagastos ka ng malaki kahit naman din sa Pilipinas. But what I mean, pag sinabi natin quality of life, pinakita ko na rin sa inyo yan kung ano ang quality of life. Malinis. Yung ang comment ng isang kasama ko sa trabaho ay kada lalabas daw siya ng bahay, na-amaze pa rin siya dahil kumbaga walang kalat. May kalat man, isa lang, 2 piraso. Pagpupunta man daw siya sa mga pasyalan, napakaayos, yung environment ng pagpapasyal ay hindi ka may stress. Kumbaga magkakaroon ka ng relaxation kasi ibang-iba yung tinatawag nating park sa Pilipinas at park dito sa Canada. So, yun ay kumbaga positive na comment kung naninirahan ka na dito, and hopefully ay panalangin ko na makita nyo rin yung sinasabi ko at sinasabi ng mga kababayan natin, ano? And in terms naman sa political naman, ang mga tao kasi dito hindi nila pinakikialaman kung ano ang meron sa'yo politically. Kung boboto mo ba si ganito, si ganyan, they don't care. And hindi pinag-uusapan dito kung ikaw ba ay makaliberal, ikaw ba ay makademokratiko, ikaw ba ay new democratic, something like that. They don't care about that. And politically speaking, masasabi ko na ang political status ng Canada ay stable. Bakit sinabi kong stable? Dahil wala yung tinatawag nating krisis sa politika. Pag sinabi natin krisis sa politika, alam natin patayan, siraan, meron din dito mga patotsadahan, ano? Pero unlike sa ibang bansa, again, I'm sorry, and sad to say, sa Pilipinas umaabot at umahantong sa patayan, ano? Lalaban na lang ng kapitan, papatayin. Lalaban ng konsehal, papatayin. Kapag may nakatunggali, kapag hindi ka gusto ng kaalyansa mo, patatalsikin ka, something like that, na very unhealthy sa paningin ng maraming kababayan natin, kaya nagsusumigi sila na lumipat dito. Samantalang dito, tama, nare-report mo sila, nagbabangayan sila, something like that. Pero makikita mo, sa kabilang banda, ginagawa pa rin nila yung kanilang trabaho, and they don't care kung sila ay, sabi ko nga, yung premier namin dito, nakikipila ng governor namin dito, nakikipila kapag bumibili ng burrito sa amin noon. Tapos sa mga tao, walang pakialam, di pumila ka lang, something like that. Samantalang sa atin, ito yung kumbaga isa sa mga frustration ko talaga. Pupunta lang sa isang bayan, ang dami-daming militar, ang dami-dami. Well, iba kasi yung thinking nila dito in terms of politics. Politics, pag sinabi natin politics, maglilingkod ka talaga, magtatrabaho ka talaga. Hindi ko kung sinabi kang mayor ka, o kaya naman konsehal ka, o kaya naman governor ka, o kaya presidente ka, o kaya naman prime minister ka, uupo ka na lang just tabi. No, you have to work. Kasi ang concept dito, kung ikaw nagtatrabaho, magtatrabaho din kami. Kung ako nagtatrabaho, magtrabaho ka din. Yun ang concept nila, politically. The next one is safety and security.
Isa sa top 10 at sa napapasok siya sa top 20 ng mga bansa na livable talaga or safe na in terms of gross safety na pinalabas ng United Nations at ng iba't ibang mga ehensya na ang Canada talaga ay isa sa mga bansa na kung saan talagang mapayapa, no? Kung yung napapanood nyo dito na binarel, talaga, kumbaga mga isolated cases lang yan. Mas marami talaga yung mga isolated cases kaysa sa mass. Kung kaysa sa mga cases na kung saan talagang may papatay, something like that. Na hindi, again, na naranasan ko pag manunood ako ng TV, pinatay na ganito sa ganyan. Sinakal na ganito sa ganyan, nilaslas. Kahapon lang nakaka-stress, no? Yung binuksan ko yung aking news at nakita ko yung isang lalaki nilaslasan ng ng leeg. Nakakatakot. Nakaupo lang yung lalaki, no? Nilaslasan doon sa Pilipinas. Well, nangyayari ba yan dito sa Canada? May mga pangyayari pong ganon, pero sabi nga natin, more on isolated cases. At kung kukumpara natin yung percentage ng crime doon sa crime net ng ibang bansa tulad ng Pilipinas at iba pang bansa, mas mababang higit pa rin ang crime rate ng Canada kumpara sa ibang bansa, no? Kasi dito kapag nagkasala ka dito, kahit na 10 years man yan, 20 years na man yan, pag natagpuan ka nila at napatunayan na ikaw ay nagkakasala, hahantingin ka pa rin ng RCMP o ng kapulisan dito. So, ganun po sila katindi sa paghabol sa tinatawag nating mga crime sa mga violators. Most likely, mas ramdam ko ang safety dito sa Canada kumpara noong mga panahon na talagang natatakot po. Kasi minsan meron sa bahay namin tumatakbo, tapos kinatok yung pintuan namin, and then buksan nyo itong pinto, buti yung tatay ko noon hindi niya binuksan yung pinto. Maya maya may mga pulis, hinahabol pala yung kriminal. Na trauma talaga ako. I was in high school during that time at tandang-tanda ko pa po yun, yung mga pangyayari niyon. And then pagkatapos po ng isang linggo, meron na mainitsahan ng granada dun sa kabilang kanto namin. Nakakatrauma po. So, pero sabi ko nga, mahal ko pa rin ang Pilipinas. Other one, diverse and multicultural society. Tama po, diversity, ang makikita mo dito, multicultural, ang matatagpuan mo dito sa Canada sapagkat naniniwala ang Canada na sa pagkakaroon ng diversity ay mayroong tinatawag na unity. Therefore, kung pupunta ka rito, sabihin na natin nasa LGBTQ ka o kaya naman anumang kasarian mo, tatanggapin at walang discrimination pagdating sa tinatawag nating sexes, sa edad. At ang mga tao ay kumbaga bawal mong sabihin na yan kambing yan o ano yan ay mga Chinoy yan, something like that. Bawal natin sabihin yun sapagkat pinapahalagan dito yung tinatawag nating equal rights ng bawat isa, no? Kung tatanungin niyo ko kung may mga diskriminasyon, may diskriminasyon pa rin po dito. Pero ito lang masasabi ko, kung tutuusin, mas discriminatory pa ang mga Filipino. Bakit po ba? Huwag sasabihin. Hindi po ba nung bata tayo, yung mga Indian national kapag dumating sa atin, yung mga tinuturo ng mga tatanda sa bata, o kaya naman, yung amoy ano yan, putok yan, amoy sibuyas yan, ganon. Maraming kaisipan ng mga Filipino na hindi natin alam nung mga panahon na yon na nang-uuyam na pala tayo. And that is part of discrimination na. Ngayon, napagtibay na lang nung nakatira na talaga ako dito na oo nga pala yung mga ginagawa namin noong bata kami, that is already a discrimination. Papakain ka sa Bombay, kukunin ka ng Chinese, ibibenta ka ng ganito, something like that. Yun ay form ng discrimination sa tinatawag nating lipunan na ngayon na hindi na dapat natin ginagawa. Huwag nyo na pong ituturo sa mga anak nyo yun, please lang. Dahil yun ay kumbaga natutunan ko sa aking mga kapit-kapit bahay doon. Papakain kita sa ganito, Chinese daw. Bebenta ka ng betchin, mga ganon. Ay no, nakakatawa, no? Canada's immigration policy. Yes po, Canada's immigration policy, no? Napakaganda, smooth flowing.
Mahirap kung sa mahirap, sabi nga natin, pero marami talaga ang nagnanais na makarating dito sa Canada kasi nga yung immigration policy ng Canada ay mas naiintindihan ng mas nakararami. Siguro, sabi natin na talagang napakahirap, pero kung masusundan lang naman natin at magkakaroon tayo ng idea patungkol sa immigration policy ng Canada, madali na talaga itong intindihin basta mayroon ka, kumpleto ka ng mga documents mo. Sa immigration policy, in terms of pagdating dito, workers ka pa lamang, meron ka ng rights and privileges. Pagdating ng permanent residency, halos pantay mo na yung mga Canadian citizen except sa pagboto at sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Binibigyan ka rin ng pagkakataon na maging citizen. Pwede kang mag-explore kahit sa panig ng Canada at pwede kang tumakbo. Balang araw, kahit na ikaw ay Filipino born at naging citizen dito sa Canada, pwede kang tumakbo bilang politician na hindi naman open sa ibang bansa, no? So, sabi ko nga, marami tayong mga kababayan ang nandito na sa Canada na tumakbo sa mga iba't ibang government offices at yun, pinapalad naman at nakakatuwa na isipin na kumbaga may posisyon tayo ng mga Filipino sa papel ng Canada, lalong-lalo na sa immigration policy ng Canada. Kaya huwag po kayo mapanghihinaan ng loob. Mahal po tayo ng Canada. I believe that. Mula sa puso ko, dahil pag nandito po tayo, ay makikita natin isa-isa lahat yan na kinikater pala ng Canada ang mga Filipino. Binibigyan pala ng importansya ang mga Filipino. No? And last but not the least, strong Filipino community. Maliit man o malaking syudad dito sa Canada ay mayroon tinatawag na Filipino community na nagpapatibay sa ating kultura, no? Sa iba't ibang bansa, halimbawa nung matatandaan ko sa Edmonton, pinagdiwang nila yung Catholic faith doon sa isang park, at dito naman ay sineselebrate din natin ang Philippine Independence. Salamat sa City of Regina and Saskatchewan na binibigyan tayo ng pagkakataon na ipakilala kung sino tayo at ipakita yung pagkakakilanlan natin. Hindi nandito ka na sa Canada, hindi ka na nila i-recognize as Filipino, no? Na ito Canada, itong susundin mo. No, hindi po ganoon ng Canada. Kung kailangan nila i-display yung flag mo, sa mga nakaraang panahon, sabi ko nga, nakikita ko yung Philippine flag na talagang yumaywagayway dito sa city o kaya naman dito sa iba't ibang bahagi ng syudad. Another thing, yung Filipino culture natin ay nandito pa rin sa atin. Pinapayagan tayong kumain ng isaw, ng kwek-kwek, pinapayagan tayong kumain ng iba't ibang Filipino food. Kuminsan ini-invite pa tayo sa mga exhibitions o sa mga tinatawag nating mga gatherings. So ibig sabihin, yung Filipino culture natin dito ay hindi nababaliwala. Bagkus binibigyan pa ng importansya kasi ang sabi natin, Canada is a country of diversity and multiculturalism. Ilan lamang ito sa mga bagay na masasabi natin dahilan kung bakit natin sinasabi na maraming Filipino ang gustong mapunta dito sa Canada. Unang-una, sabi nga natin economically, paunlarin yung sarili natin buhay. At kapag umunlad yung sarili natin buhay, napapaunlad din natin yung kabuhayan o buhay ng mga kapatid natin, buhay ng mga kamag-anak natin sa Pilipinas na nandoon. At syempre, nabibigyan din natin ng importansya ang Philippine government na kung saan nakapagbibigay tayo ng kahit papano katiting na tulong sa gobyerno ng Canada through our remittances, hindi po ba? Aren't you proud of that? Na ikaw ay bahagi ng pagpapaunlad ng bansang Pilipinas. So ilan lamang yun sa mga bagay na nakapagpapasaya naman talaga sa mga Filipino nandito, and I'm sure kayo ng mga baguhan at aplikante ay gusto nyo rin na maranasan ang mga bagay na iyon. Sana po ay nagkaroon kayo ng inspirasyon na muli ay makarating yung pangarap ninyo na makarating dito sa Canada at yung family nyo. Panalangin ko rin sa inyo na magkatotoo yung mga sinasabi natin, i-declare natin yan, na kayo pagdating ng araw, yung mga nanonood dito pagdating ng araw, na makasama rin namin kayo dito sa Canada at maging bahagi ng Filipino community dito sa Canada, na taas na pa rin tayo ng mga Filipino na nakikisalamuha sa kapwa natin Filipino. At syempre sa iba't ibang
nasyon na rin. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli.